Magandang gabi po mga Karilto Kabayan. Ito po muli ang iyong Karilto Kabayan Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Medyo matagal-tagal pong hindi po ako nakapag-upload ng aking mga political views. Siguro po mga isang linggo po nagpahinga po tayo, na busy po sa trabaho. Well anyway po, nakita naman po natin yung mga naging hakbang po o galaw ng ating mga kongreso, pati mula sa Senado hanggang sa ating mga kongreso tungkol po dun sa kanilang investigasyon tungkol sa flood control project na marami pong anomalya, marami pong mga ghost project, maraming guni-guni, maraming overpricing, yun nga po yung nangyari. At napatunayan po natin na talagang may problema po sa bawat departamento po ng ating gobyerno. Lalo na po nang siniwalat po ito ng ating Pangulong BBM tungkol nga po dito sa mga ghost project sa flood control. Ito po sa flood control pa lamang po. Nakarang araw po yata pumutok po yung balita po na pinagawa po ng ating First Lady tungkol nga po sa isang building na gagamitin po yata sa mga pelikula ng Pilipinas, na siguro mga ano po itong mga sinuunang mga pelikula o yung mga lumang pelikula na parang magiging museum po ito. Dismayado po yung ating First Lady dahil sa nakita niya po na napaka-substandard po ng building, at saka parang wala po talaga, walang kadating-dating, napaka-overpricing pa, di ba? 102 million Tapos napaka-substandard po ng pagkakagawa. So dito pa lamang po makikita na po natin na talagang deep-rooted po at masyado na pong makapal ang mga pagmumukha po ng mga kontraktor na pumapasok po sa gobyerno. Yan po hindi po magagawa po ng mga kontraktor lang yun. So yung nakita po natin kung nakapanood po tayo ng Senate hearing, Senate Blue hearing po tungkol po dun sa maanumalyang flood control project lang po. Within 2022 hanggang 2025 lang naman po diniscuss po nila. So makikita po natin na doon pa lang po sa PICAB, yung Philippine Contractor Association, parang ganun po, PICAB. Dapat doon pa lamang po nasasala na po. Yung kung may mga capacity po ba, capable po ba yung mga contractor na pumasok sa mga proyekto ng gobyerno. Alam naman po natin talagang pag pumasok ka sa proyekto ng gobyerno, dapat po may matatag ka pong tao dito. Kumbaga parang meron kang puhunan po ba? Hindi po basta-basta na 200,000 lang o 250,000 o 500,000 lang po. Wala po dapat ganun pinapayagan. Kasi gobyerno po ito eh. Medyo matagal po magbayad ng gobyerno. Dapat arawan o daily o weekly o uh, bi-weekly, nababayaran po yung mga dapat po bayaran, tulad po sa mga manggagawa o tulad sa mga supplies, mga ginagamit po sa mga materialis po ba. Di ba po? So kung 250 lang po yung yung puhunan mo, tapos flood control project yung yung papasukan niyo po o sa DPWH, isang proyekto sa DPWH, parang nagagagawan po tayo, di ba po ba? So na pumasok po na sa pick-up pa lang meron ng problema eh. Tapos sa pag-ano pa lang po sa bidding, meron na rin pong problema. Hindi ko po maintindihan bakit ba nagbibid po tayo. Ang napipili po na kasi dito po sa ibang bansa, nakita ko po kasi paraan ng pagbibid po nila. Kasi nakapasok po ako sa isang malaking company. So kung meron po 3 bidders po sila, tapos versus po dun sa bid po ng pinaka proponent, yun po yung user, yung gagamit po ng pinaka bid. So kino-compare po nila yung pinaka yung tatlong bid, kung sino po yung the lowest bid eh. Talagang the lowest bid pa rin po talaga eh. Tapos i-compare po nila yon sa pinaka project estimate o tinatawag na PE, project estimate po ng kumpanya. So kung sino po yung pinakamalapit po doon, okay po. So doon sa bidding po nila, nandun po yung mga manpower po nila. Kung ilan po yung mga equipment po nila, ilan po yung mga tao po nila, tapos kung sino kung ilan po yung engineer na papasok. So makikita mo po talaga doon, nandun po lahat. Tapos kapag nabid na, o kunyari na-award na po yung bid, saka ipapasok na po yung mga pangalan po ng tao na yung magtatrabaho po doon. Kasi araw-araw po yan, syempre may nahabol pong schedule, di ba? Kung kailan po matatapos. Hindi ko maintindihan bakit nakakalusot po sa
sa DPWH po natin, nakita po natin ilang tao lang po yan. Yan po ba, yung mga tao po ba na pinapasok po nila, may mga medical insurance po ba yan? O pasok po sila sa insurance? O meron po ba silang SSS? Makikita niyo po yan eh. Tama po yung sinabi ni tama po yung sinabi ni Cayetano po, yung sa dulong pagtatanong po niya. Makikita po talaga yon. Kung kung may kapasidad po yung isang kontraktor. Pero yun po, yung pinakita pong investigasyon po doon. Kasi yung sa Diskaya pa lamang po, pasokin po lang sa Diskaya. Ilan po yung flood control project po nila? Mahigit 400. Iba pa po yung sa mga ibang kumpanya po nila. Iba po ba? Ilan po ba tao po nila? 1,000,000? 2,000,000? Kasi sobrang laki po ng po nila, project po nila. Ilan po yung mga po nila, mga heavy equipment, po nila, heavy equipments po nila. Di ba po ba? Ganun po ba talaga? Ganun, yung mga kayang-kaya po ba talaga nila yung mga ganung proyekto? Bakit hindi ko po maintindihan, bakit hindi po pumapasok po dito yung mga auditing po natin? Kung dapat po nakikita po rin to ng COA po natin eh. Mga red flag po ba? Dapat makikita po nila nag-on the spot po sila, nag-on the spot auditing din po sila eh. Baka sakali may ma-discover po sila, di ba? Ganun din po yung mga BIR po natin. Kasi nakakapagtaka. Nakakapagtaka po sila, nakakuha po sila ng hundreds na 200, 300, 400 o ng mga projects sa iba-ibang parte ng bansa. And yet hindi natin nakikita kung talagang ganun nga po ba talaga. Ilan po yung taong gumagawa po ilan po yung mga tauhan po nila. Ayun po ba underpaid po ba ng SSS o nagbabayad po rin ng PhilHealth po ba yung mga tao po nila. 'Di ba? Parang ginagago tayo ng mga tong mga departamento po nito. Dapat meron po yung sinasabi ko nga sa pick-up pa lang, pick-up DPWH, nakikita na sa pick-up pa lang nasasala na po nila yung mga kontraktor eh. Tapos sa DPWH, nalalaman na po nila yung kung may capacity po ba o na-hit po ba yung target ng project po nila. Tapos doon pa lang po sa pagko-construct po nila ng kung yung sa design sa design. And bakit tawag po ba dito? Bakit palagi pong inuulit o nagkakaroon po tayo ng retrofitting pagdating po sa proyekto? Dapat sa design pa lang po, 'di ba? Na po 'yan. Kumbaga parang bago po kasi maibid po 'yan, o pag nag-bid na po 'yan, o na-award na po 'yan, dito po kasi sa ibang bansa, kapag na-award na po 'yan, yung certain project po, nagkakaroon po sila ng review sa design. O bago pa po mabigay po 'yan sa contractor o sa mga nagbibid, yung po po na 'yan, yung design na po 'yan, pasado na po 'yan sa engineering department. Kumbaga parang ganun po ba? Di ba po ba? Parang hindi ko po maintindihan bakit po yung mga design sa mga flood control project parang mahihina. Paano po ba nire-review ng mga engineering department po natin yan? Dapat po siguro magkaroon po tayo ng third party pa nagre-review po ng mga drawing. Di ba po ba? Para po bang may mga technical queries po sila o kaya meron po silang nire-retrofit po nila kung ano po ba yan, kung renovation lang po ba yan. Sana nare-review yung drawing, hindi po yung para pong walang wala po tayong control pagdating po sa mga design drawing po natin, sa mga kalye po natin, sa flood control project po natin. Doon pa naman po sa design, malalaman mo na po kung gaano kalaki po dapat yung bakal na inilalagay po doon, kung yung semento po ba tsaka yung buwangan. Kung yung po ba, parang sabihin na po natin 1:1 po yung po nila. Parang ganun yung formula po ng mga ginagamit po sa pag-isemento, ano pong klaseng bakal yan, paano po yung pagkakadesign po. Parang lahat po ng study nandun na para pag nagtayo ka po ng isang project, hindi na po binabalik-balikan yan yearly. Di ba po? Parang nakakatanga lang. Gumagawa ng project ang gobyerno, tapos yearly, binabudget na siya kasi yearly, nasisira siya. Di ba? May problema po sa DPWH. Yun implementing body po natin ng mga infrastructure, mga eskwelahan, mga daan, mga flood control. Ito pong mga tao na to, wala na pong siguro yung mga namumuno po rito na nila na pinahihintulutan nila na palaging dumapa sa kahirapan ng Pilipinas dahil gusto po nilang magkamal eh. Magkamal po talaga eh. Actually, pinanood ko po ito, nai-ins po ako kahit hindi po ako engineer eh. Di ba makikita mo po, ikaw po, pag gumawa ka po ng bahay na ginastosan mo, gusto mo po taon-taon eh,
meron ka pong pinapagawa ulit dahil nasisira po yung ganitong pagkakagawa ng mga construction na pinagkatiwalaan mo. 'Di ba? Tayo po yung gumagastos para sa sa infrastructure ng ating bansa. Tapos taon-taon ba bibigyan mo ulit ng budget para ayusin, 'di ba? Nakakaloko po. Tapos kapag tinurnover na po yung project na po yan, napaka-imposible na hindi po alam ng mga mayor po yan. Paano po sila nakakakuha ng building permit? Eh po ba pinapayagan ng mayor na nagtatrabaho po sila dyan sa lugar po nila na walang building permit? Imposible po yun na may umiikot po ng mga city inspector po sa mga project. Bakit po sila may mga karatula kung wala po sila mga building permit, di ba? Parang ginagago po tayo kasi isa-isa na po sila naghuhugas ng kamay. Di ba? Ang ang lang po ngayon, marami pong nagbabantay, mga citizen patrol o mga citizen journalist. Pasalamat po tayo kasi nakatutok na. Kumbaga parang tama na, sobra na yung sobra na yung kurakot. Mahiya naman tayo sa bansa natin kasi napaka-perennial ng problema po natin sa corruption. Mamanahin pa ng mga anak at anak po natin. Tama na po yung panahon po natin na nakita po natin, panahon ng magulang natin na may kurakot. Hanggang ngayon po ba? Parang nagano na po kayo, upgraded na po kayo, naging hybrid na po kayo. Kasi billion-billion na po, 100 billions na po yung kinukurakot niya. Diba? Nakakaya tapos makikita mo pa yung mga nepo babies ng mga anak ni ko, mga anak ni siguro anak ni Diskaya o anak ng mga ng mga contractor po o mga mayor o mga senador po, asawa ng mga senador. Yung kumbaga napaka-luxurious po ng nila, luxurious po ng nila, lifestyle po nila. Pinapakita pa po nila sa mga Pilipino na katulad po namin mga OFW, kami nga po nagtatrabaho po kami sa ibang bansa. Gusto naman po namin na mamasyal na gamit po ang jet o kumain po kami sa mga mahaling restaurant. Hindi po namin magawa kasi patas po kaming lumaban. Di ba? Pinapadala po namin yung pera po namin sa aming mga pamilya para may panggastos po sila. May pampaaral po kami ng mga anak. Kami mga OFW po rin, naghihirap po kami, nagtitiis po kami. Minsan pa nga sumasala po sa mga pagkain ng mga OFW. Dahil nga siyempre, kala nila mayayaman mga OFW. Pero di po nila alam kung ano po yung pangangailangan sa Philippines. Ganun din po yung pangangailangan po namin. Nagbabayad po kami ng ilaw, kuryente, ng internet. Nagbibihis din po kami. Kailangan po namin ng mga bagong damit para pagpapasok po kami. Bumibili kami ng sabon. Bumibili kami ng deodorant, pabango. Di ba po ba? Para maging presentable naman po kami kasi tatrabaho po kami sa ibang bansa. Pero hindi kami bumibili ng mga mamahaling katulad ng mga nepo babies. O kaya yung asawa ng mga senador, di ba? Na tuwang-tuwa siya nagpapasan show sa Paris. Di ba? Yung mga gamit po niya. Di ba pati mga aso nga niya may sariling account. Parang nakakainis lang. Parang naghihirap yung Pilipinas tapos pinakikita niya yung yaman niya. Buti sana kung patas lumaban yung mga asawa niya o mga magulang niya. O yung mga magulang niya na kontraktor ng gobyerno. Diba? Ang kakapal ng mga mukha eh. Kaya ang mga tao po ngayon, mga Pilipino po ngayon, binabantayan na po kayo. Kaya madala po kayo. Yung mga po natin sa gobyerno, tama lang po yung nag-resign po yung chairman po yata ng PICAP eh. Kasi may kasalanan po kayo partly. Nagpabaya po kayo sa nyo, trabaho po ninyo. At tama po yung ginawa po ni Secretary Vince Singson na tinanggal po yung mga regional o kaya yung mga district engineer. Ang kakapal kasi ng mga pagmumukha ninyo eh. Sinusweldoan kayo ng gobyerno, yung mga assistant DE, sinusweldoan kayo ng gobyerno, nagpapakasasa kayo, nangungurap kayo. Hinahayaan nyo ang mga Pilipino na lumulusong sa baha, na patuloy naghihirap, lumudumi ang mga paligid natin. Yung mga infrastructure natin, mga eskwela natin, di ba? Di ba yung nabanggit ko po sa isang vlog ko, yung bumoto po yung isang presidente po, si Pangulong BBM po sa lugar po niya sa Ilocos Norte. Napakarokha ng eskwela na pinuntahan po ninyo. Come to think of it, yung po yung presinto ng presidente po natin. Ultimo yung bangkuan na inuupuan po niya, napakarokha. Ilang taon na po ba yung mga bangkuan po na yun? Laki-laki ng budget ng Pilipinas para sa education. Di ba nakakapikon? Pwede nga lang sana pagpapatay na lahat ng gobyerno eh. Dahil sa mga pinaggagawa nilang kalokohan eh. Mabuti na lamang po na niya si BBM. Kahit na sinasabi po natin weak president ng ating president. Siya lang po yung presidente na nagkaroon po ng ganitong kalawak na inuga po tayong lahat ng mga Pilipino.
para magbantay po tayo ng kaban ng bayan. Hindi man po tayo pumupunta sa daan. Pero ngayon po, ang labanan po nasa ano, online na eh. Nasa internet na vlogging, podcasting, at pasalamat na rin tayo sa media. Unti-unti na sila nagigising, hindi na sila artista. Yan din po yung problema sa media kasi naging artista po sila eh. Kaya hindi po nila nalaman po yung ano nila, yung talagang trabaho po nila. Hindi na po sila lumalabas, sa labas po talaga. Nagbabantay sa kaban ng bayan. Nahirati po sila sa pagiging artista po nila. Napasweet-sweet lang, lagi lang nasa loob ng ng opisina. Ngayon, nakita po natin lumalabas po sila. Isa-isa po nilang ine-expose. Yan po yung tama. Yan po yung yung pagiging journalist. Nakakaawa po yung bansa po natin kung hindi po tayo magtutulungan. At sa mga Pilipinong tahimik, kayo po yung dahilan din po kung bakit po napaka-rampant ng corruption po sa atin. Dapat po hindi po kayo tahimik. The more na tahimik po kayo, the more na nagiging demonyo po itong mga demonyo na po ito. Yung mga kontraktor, mga gobernador natin, baka may mga gobernador, mga kongreso, mga departamento ng gobyerno, pati in particular, yung BIS siguro meron, COA, meron po, DPWH, baka meron din po. Diba? Bureau of Customs, baka meron pa Department of Education. Yan po yung mga rampant na may mga corruption. Sana nag-iingay po kayo. Kasi nasa Pilipinas po kayo. Tignan niyo po kung ano yung mga proyekto ng gobyerno niyo o ng local government niyo. Pag may nakita kayong mali sa daan, o kahit pag-aralan niyo na, ang dami niyo pong time sa Pilipinas, lalo na po yung wala naman kayong ginagawa sa bahay, wala naman kayong, di ba? Magkaroon kayo ng pakialam sa paligid niyo, hindi yung nanonood lang kayo, wala kayong pinapakialaman ng mga balita. Ang nahihirapan po kasi yung gusto po bang mabuhay ng maayos tulad po namin mga OFW. Hindi kami makauwi sa ating bansa kasi nakikita po natin yung kahirapan. Nagsasakripisyo po kami rito para sa pamilya po namin. At ganoon din po, kahit paano nakatutulong kami sa bansa po natin. Eh kayo mga nasa bansa po natin, ano ba natutulong sa Pilipinas? Di ba po ba? Buti nga ngayon marami na po nag-iingay. Ang nakaka-bad trip lang, itong mga propagandista na mga DDS, masyado nyo pong iniidolo yung yung amo nyo na nakakulong po sa hig. At saka yung anak niya pong babae. Nasaan po ba yung anak niyang babae? Ano po ba yung ginagawa po doon sa ibang bansa? Dapat katulong siya ng presidente na inuunti-unti na pag-expose ng mga korap sa sa Pilipinas. Anong ginagawa? Kung anong mga pinalilipad hangin sa presidente. Yan po yung problema. Yung mga nagkakaroon po kasi tayo ng watak-watak. Hindi po tayo buo pagdating sa paglaban sa korupsyon. Kasi meron tayong although lahat naman po tayo may biases eh. Kaya lang ilagay po natin sa tama yung biases po natin. Wala na nga pong ginagawa yung mga Duterte. Talagang nandun pa rin po kayo nakasiksik. Talagang sila pa rin po yung poon nyo. Hindi ko po malaman kung nasan po yung mga ulo, nasa talampakan po yata. Ito pong korupsyon na po nito, hindi po ito nangyari ng 3 taon lang. Hindi po ganun kabilis ang korupsyon. Itong korupsyon ito deep-rooted eh. Ultimo nga yung pinakamalakas na pangulo na sinasabi niya na nakakulong. Hindi niya po nasagpo yung korupsyon. Di ba sabi niya? Unless i-overturn niyo ang government, sabi niya, para magmatanggal yung O sabihin na po natin mahina yung presidente po natin. Pero itong presidente lang po na to ang nagpagalaw sa lahat po ng departamento na nagkaroon po, na nag-expose ng mga ghost project na yan. Na lahat po inuga po niya mula Kongreso, Senado, BIR, Department of DPWH, COA, di ba? Lahat po yung gumalaw. Kasi isa-isa po sila may expose eh. Kung lahat po makukulong sa gobyerno, walang problema. Wala pong problema. Itatayo naman po dyan ng mga iba pa po natin mga leader. Diba? Sana po Pangulong BBM, ito po yung maging legacy po ninyo pag alis po ninyo sa gobyerno. Sana matapos niyo po yung matapos niyo po yung pagiging presidente po ninyo. Kasi po sa nangyayari po sa ating bansa, marami na po frustrated na Pilipino tungkol dahil po dito sa korupsyon. Napaka-rampant na korupsyon po talaga. Hindi naman po talaga natin masasabi na wala pong korupsyon. Sobrang dumami ang korupsyon. Talagang inilaan na rin po ng ating Panginoon Diyos na ma-expose yung mga korupsyon dahil
Tignan mo po yung mga pagbaha, yung paglaki ng tubig, talagang inabusan ng mga bahay ng mga tubig. Talagang ano na po, na in-expose na po talaga ng ating Panginoon Diyos po. Hinayaan niya na po na magkagaya ng bayan po natin na nabababad po sa baha para po magising po lahat tayo na may problema po sa ating bansa, na hindi po dapat tayo tahimik lang. Yung mga nasasalanta po ng mga bagyo o ng mga baha o yung mga flash flood po na yun, may problema po. Ang Panginoon Diyos na po yung gumagawa ng paraan para magising po tayo. Kaya sana po patuloy po tayong mag-ingay. Sana po palagi po tayong lagi po natin pinananagot ang mga leader po ng ating mga local government. Kung ano po yung problema po natin. Huwag po natin hayaan na after 3 months o 5 months o 1 year mawala po ito. Huwag. Tutukan po natin kung ano po yung problema po natin sa bansa. Para po ito po yung magiging ano po natin, pamana po natin sa mga susunod po henerasyon na somehow ang mga itong henerasyon po natin na to ay lumaban po sa korupsyon. Hindi man po tayo pumunta sa daan o sa nag-people power. Nagsama-sama po tayo na ma-record po yung korupsyon na nangyari sa Pilipinas. Kaya po ba? Hindi ko na po i-discuss yung mga na-discuss po ng mga senador po natin o ano. Kasi ayoko na rin naman po silang ano eh. Kumbaga parang, wag na po natin silang laitin. Wala naman po mangyayari po sa kahit ano po ipagtanggol po nila sa sarili po nila. Lahat po sila. Lahat po talaga sila. Mula Kongreso, Senado. Lahat po yan may kasalanan. Vice Presidente, Presidente. Lahat po sila may kasalanan. Huwag na po tayo wag na po tayo magtakipan. Huwag na po natin pagtanggol po sila. Nasa kanila po talaga problema. Nasa gobyerno po natin. So kung talagang bulag ka pa rin po sa pag-iidolo niyo po, bibiman po kayo o ano kayo, Duterte po kayo, na talagang parang pakiramdam niyo wala po silang kasalanan. Ang tawag ko po doon, kano na po yun eh, katangahan, parang ganun po ba. Masyado niya po sinasanto. Lalo na po yung hindi nagtatrabaho, nasa ibang bansa. Ay, yan po pala, pag sobra na po kayong sobrang hinahangaan kahit walang ginagawa. Tingnan yung mga pamilya Duterte, nasa dahig. Sino po yung namamahala sa mga opisina po nila? Di ba? Binabayaran po ng gobyerno yan. Pero patuloy pong pinaiikot po yung ulo po ninyo. Di ba? Tapos tagapagtanggol po kayo. Propagandista na po kayo. Marami ko po mga kaibigan yung ganyan, talaga pinagtatanggol pa rin yung mga Duterte. Sabi ko nga, binabara ko na yun. Alam mo, bro, propagandista ka na. Sige po, yun lamang po muna siguro po. Susunod po ulit eh. Ano po, tingnan ko po kung nakapag-vlog po ulit ako. Kung bago lang po kayo sa channel ko, sana po mag-ano po kayo, mag-subscribe po kayo. At i-like niyo po yung videos ko. Kasi konti lang po yung mga nagla-like eh. At saka nanonood eh. Pero okay naman po kasi 133 na po yung subscriber ko. Salamat po. Sana sa susunod pa po marami pa po mag-subscribe. Magandang gabi po. Ingat po tayo palagi. At wag po natin kalimutan na tumawag sa ating Panginoong Hesus, para sa ating Panginoong Diyos na patuloy tayong gabayan sa ating paglalakbay sa ating buhay po. Ano po sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po at magandang gabi po sa ating lahat at mag-ingat po tayo. Ito pong muli ang iyong Real Talk, Chris Villanueva. Peace.